Tapos na ang pagiging dakila mo, Maria. Hindi ka asawa, isa ka lang katulong na madaling palitan. Habang dugo ang naglilinis ng nabasag na kristal si Maria, nakita niya ang kanyang asawang si Van Rick na masayang kayakap ang mestisang si Clarice. Ang lahat ng sakripisyo ay nauwi sa basura. Ngunit sa bawat patak ng luha, isang bagong Maria ang isinisilang. Sino nga ba ang tunay na reyna sa buhay ni Van Rick? Tapos na ang pagiging dakila mo, Maria. Hindi ka asawa, isa ka lang katulong na madaling palitan. Habang dugo ang naglilinis ng nabasag na kristal si Maria, nakita niya ang kanyang asawang si Van Rick na masayang kayakap ang mestisang si Clarice. Ang lahat ng sakripisyo ay nauwi sa basura. Ngunit sa bawat patak ng luha, isang bagong Maria ang isinisilang. Sino nga ba ang tunay na reyna sa buhay ni Van Rick? She's just a placeholder, Clarice. Don't worry. I hired her to clean the house, not my heart. Ang amoy ng bawang at pawis niya, it always reminds me of the slums. How could I ever truly love someone like her? Ang boses ni Van Rick ay tila isang matalas na balisong na humihiwa sa katahimikan ng malawak na penthouse sa Madrid. Bawat salita niya ay may kasamang tawa, isang mapait na himig na dumurog sa huling piraso ng pag-asa sa dibdib ni Maria. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maria. Ang kanyang mga kamay na maghapong kumayod sa paglilinis at paglalaba ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na tinola. Ito ang paboritong ulam ni Van Rick. Ginugol niya ang kanyang huling natitirang pera para bumili ng sariwang manok at sili, umaasang sa kanyang kaarawan. Kahit isang sulyap ng pagpapahalaga ay maibigay nito sa kanya. Ang usok ng sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha, tila isang huling yakap bago ang lahat ay maglaho. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang mangkok na seramika ay dulas na bumitaw at bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay hindi lamang nanggaling sa porselana, kundi mula sa mismong kaluluwa ni Maria. Ang sabaw na pinaghirapan niya ay kumalat sa sahig, humahalo sa alikabok, kasing dumi ng tingin sa kanya ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. "Who's there?" Ang boses ni Van Rick ay binalot ng inis, walang bakas ng pag-aalala. Nang bumukas ang pinto, tumambad kay Maria ang imahe ng kanyang asawa na nakasandal sa sofa, habang si Clarice ay nakapulupot sa kanyang braso. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya. Sa gitna ng karangyaan ng Madrid, si Maria ay tila isang mantsa sa malinis na puting alpombra. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang lahat ng mga pangako noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit walang tunog na lumalabas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga piraso ng basag na mangkok. Gusto niyang damputin ang mga ito, kahit pahiwain ng mga matatalas na gilid ang kanyang balat, dahil ang hapdi ng sugat sa labas ay walang-wala, kumpara sa pagkagunaw ng kanyang mundo sa loob. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakabara na malaking bato sa kanyang puso. Ang mga alaala ng kanilang simpleng kasal ay isa-isang naglalaho, pinapalitan ng imahe ni Van Rick na tumatawa habang hinahamak ang kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng penthouse ay tila isang malawak at malamig na bilangguan. "Linisin mo yan, Maria. Don't just stand there like a statue. You're making a mess in front of my guest," utos ni Van Rick. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo ng Madrid. Tumalikod si Maria. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Sa bawat hakbang niya palayo, tila may bahagi ng kanyang sarili na naiiwan sa sahig kasama ng tinolang hindi man lang natikman. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan mo titiisin ang pagiging basura sa mata ng taong itinuring mong langit? Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang katahimikan ay muling bumasag.
Ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron ay nag-vibrate ng mabilis. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Leo mula sa Zambales. Ang kanyang puso ay biglang kaba. Isang masamang premonisyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nang sagutin niya ang tawag, hindi ang boses ni Leo ang narinig niya, kundi ang malakas na hagulgol ng kanyang ina na tila pinupunit ang gabi. Maria, ang tatay mo. Wala na ang tatay mo. Ang mundo ni Maria, na kanina lang ay niyanig ng pagtataksil, ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Ang tanging haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magtiis sa banyagang lupain ay pumanaw na nang hindi man lang niya nayayakap sa huling pagkakataon. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, habang ang tawa ni Clarice at Van Ryck mula sa kabilang silid ay tila isang demonyong bumubulong sa kanyang pandinig. Ano ang mas masakit? Ang malamang, hindi ka kailanman minahal ng taong pinag-alayan mo ng buhay o ang katotohanang huli na ang lahat para sa kaisa-isang taong tunay na nagpahalaga sa iyo. Ang bawat salita ng kanyang ina sa telepono ay tila mga hollow block na isa-isang itinatambak sa dibdib ni Maria hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang ingay ng marangyang penthouse, ang mahinang tugtog ng jazz, ang kalansing ng mga baso ng wine, at ang malanding tawa ni Clarice ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang mabilis at gipit na paghinga. Nabitawan ni Maria ang kanyang cellphone. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog ng bumagsak sa makapal na alpombra, ngunit para kay Maria, ang pagbagsak na yon ay ang huling hudyat ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at dahan-dahan siyang napaulo sa malamig na sahig, sa tabi ng mga basag na porselana at nagkalat na tinola. Maria, ano ba? Kanina ka pa ba dyan sa sahig? I told you to clean that up. Ang boses ni Van Ryck ay puno ng pagkabagot. Habang papalapit siya sa kusina, hawak ang isang baso ng whiskey. Nag-angat ng tingin si Maria. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga at pagsinta para sa kanyang asawa, ay punong-puno ngayon ng madilim na ulap ng pighati. Ang kanyang labi ay nanginginig, hindi makabuo ng isang buong pangungusap. Van Ryck, si tatay? Sa wakas ay naisatinig niya, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na si tatay. Kailangan kong umuwi ng Zambales. Ngayon din. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Maria ang bahagyang paglambot sa mga mata ni Van Ryck. Ngunit bago pa man ito mauwi sa pagdamay, isang matining at mapanguyam na boses ang sumingit mula sa likuran. Oh my God, Van Ryck! Ngayon pa? This is too much of a coincidence, don't you think? Si Clarice ay pumasok sa kusina. Maingat na iniiwasan ang mga kalat sa sahig habang nakataas ang isang kilay. Tonight is the Black and Gold Gala. The Spanish investors are coming. Sino ang magsisilbi sa atin? Sino ang mag-aasikaso ng mga kailangan mo kung biglang aalis ang katulong mo? Clarice, patay ang tatay niya. Mahinang saway ni Van Ryck. Ngunit walang diin ang kanyang boses. People die every day, Van Ryck. It's sad, yes. Pero bakit ngayon pang kailangan mong pumirma ng kontrata? Lumapit si Clarice kay Van Ryck at hinawakan ang braso nito, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Maria na may halong pandidiri. Baka naman gumagawa lang siya ng dahilan dahil napahiya siya sa tinola niyang amoy palengke. Maria, if you want a vacation, just ask. Huwag mo namang gamitin ang tatay mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maria. Ang kanyang pagdadalamhati ay biglang hinaluan ng isang naglalagablab na puot. Tumayo siya, kahit na tila umiikot ang paligid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi ko gagamitin ang kamatayan ng magulang ko para lang sa bakasyon, Clarice. Ang boses ni Maria ay gumaralgal sa galit. Hinding-hindi niyo maiintindihan
dahil ang puso niyo ay kasing tigas ng mga bato sa kalsadang ito. Tumingin si Maria ng diretso sa mga mata ni Vanric, nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na awa. Vanric, asawa mo ako. Hiling ko lang ay makauwi para mailibing ang tatay ko. Please, parang awa mo na. Huminga ng malalim si Vanric. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Pagkatapos ay kay Clarice na mabilis na umiling. Ang ambisyon at ang takot na mawala ang kanyang imahe sa harap ng mga investors ay muling nanaig. Ang Vanric na nakilala ni Maria sa Zambales, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay tuluyan ng nilamon ng lason ng Madrid. Naglakad si Vanric patungo sa kanyang opisina at bumalik na may hawak na isang envelope. Kumuha siya ng isang bundle ng euro at isang booking confirmation na kinuha niya mula sa kanyang laptop. Ilang minuto lang ang nakaraan nang makita ang missed calls ni Maria. Inihagis niya ang envelope sa ibabaw ng counter, malapit sa mga basag na pinggan. Sige, umuwi ka, malamig na sabi ni Vanric. I booked you a flight for tonight. Pero bago ka lumabas sa pintong yan, Maria, intindihin mong mabuti ang sasabihin ko. Humakbang siya palapit kay Maria. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango at alak ay bumalot sa babae, ngunit wala na itong dalang kagaanan. Kapag iniwan mo ako sa gabing ito, kapag pinili mong unahin ang probinsya mo kaysa sa mga responsibilidad mo rito bilang asawa ko, huwag mo nang asahan na may babalikan ka pa rito. You choose, Maria, your dead father's funeral or your life as a millionaire's wife. Kapag sumakay ka sa eroplanong yan, tapos na tayo. I will file for annulment immediately. Napatulala si Maria. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at dangal ay binibigyan siya ng isang imposibleng pagpipilian sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Tumingin si Maria sa envelope, pagkatapos ay sa pintuan ng penthouse na tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa tainga. Tanging ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana ang naririnig. Dahan-dahang iniabot ni Maria ang kanyang kamay. Kinuha niya ang envelope, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kalayaang dala ng tiket na nasa loob nito. Tumingin siya kay Vanric nang may halong pait at matinding determinasyon. Sana sa pagtulog mo mamaya, hindi ka dalawin ng konsensya mo, Vanric. Bulong ni Maria bago tumalikod ng walang lingon-lingon. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang huling hirit ni Clarice na tila isang halakhak ng tagumpay. Good riddance! Don't forget to leave the keys, muchacha. Lumabas si Maria sa penthouse bitbit ang maliit niyang bag. Habang ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila paglayo sa isang bangungot. Ngunit sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya at isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sa kanyang pagbabalik sa Zambales, ano pa nga ba ang matitira sa kanya maliban sa mga abo ng kanyang nakaraan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle sa mabatong daan ng Zambales ay tila isang dagok sa dibdib ni Maria. Malayo na siya sa malamig at malinis na mga kalsada ng Madrid. Dito, ang hangin ay amoy tuyong lupa at alat ng dagat. Isang pamilyar na samyo na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila nanunumbat sa kanyang mahabang pagkawala. Pagbaba niya sa tapat ng kanilang maliit at lumang bahay, sinalubong siya ng tunog ng marahang paghikbi at ang amoy ng natutunaw na kandila. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila may nakagapos na kadena sa kanyang mga paa. Doon, sa gitna ng sala na dati ay puno ng tawanan, nakalagak ang isang simpleng puting kabaong. Nay! Ang tanging lumabas sa bibig ni Maria bago siya tuluyang napaluhod sa paanan ng kanyang ina. Niyakap siya ni Aling Rosa ng mahigpit. Ang mga kamay ng matanda ay magaspang at nanginginig. Walang kailangang sabihin. Ang bigat ng kanilang mga yakap ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng pangungulila at sakit.
Hinaplos ni Maria ang salamin ng kabaong, tinitingnan ang payapang mukha ng kanyang ama. Ang mga kamay nito, na dati ay matitigas, dahil sa pagsasaka upang mapag-aral siya, ay wala na ngayong buhay. Ngunit ang katahimikan ng pagdadalamhati ay biglang binasag ng isang maingay at pamilyar na boses mula sa labas. Pumasok si Tia Esme, ang kapatid ng kanyang ama, na may bitbit na pamaypay at isang mukhang tila naniningil ng utang. Aba, dumating na pala ang dakilang asawa ng milyonaryo. Malakas na sabi ni Tia Esme na hindi man lang iginalang ang bangkay sa gitna ng silid. Maria, buti naman at naisipan mong sumipot. Alam mo ba kung magkano ang inabot ng hospital bills at itong kabaong ng tatay mo? Halos maubos ang ipon ko sa pagtulong sa nanay mo. Nagpunas ng luha si Maria at tumayo. Salamat sa tulong, Tia. Babayaran ko po kayo. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Panahon? Maria, galing ka sa Madrid. Huwag mong sabihing nagpapakasasa ka sa yaman doon habang kami rito ay nagdidildil ng asin para lang mailibing ang tatay mo ng maayos. Lumapit si Tia Esme at hinawakan ang braso ni Maria. Ang mga mata ay nanunuri sa simpleng suot ng pamangkin. Nasaan ang mga alahas mo? Nasaan ang perang ipinangako mong ipapadala? O baka naman totoo ang chismis na isa ka lang namamalimos doon? Ang mga salita ni Tia Esme ay tila mga langgam na kumakagat sa sugat ni Maria. Ang kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay na nakikiramay ay mas masakit pa sa hirap ng biyahe. Wala siyang maipakita dahil ang lahat ng pera niya ay iniwan niya para sa tiket at ang iba ay ipinagkait ni Van Ryck. Sa gitna ng tensyon, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa labas. Ang mahinang ungol ng isang makina na hindi pamilyar sa kanilang baryo. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa tuyong damo at ang pag-atras ng maliliit na bato ay naging dahilan upang mapalingon ang lahat sa bintana. Isang itim at naglalakihang sasakyan na kumikinang sa ilalim ng araw ng Zambales sa kabila ng makapal na alikabok ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang mga tao sa labas ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay napatayo sa gulat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang unang tumapak sa maputik na lupa. Sumunod ang isang lalaking matangkad, suot ang isang itim na polo na bahagyang lukot na at may mga mantsa ng pawis sa leeg. Ang kanyang buhok, na laging maayos sa Madrid, ay tila ginulo ng hangin at pagod. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Si Van Ryck. Naglakad si Van Ryck patungo sa pintuan ng bahay, hindi pinapansin ang mga batang nakapaligid sa kanyang sasakyan o ang mga matatandang nakanganga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao. Huminto siya sa may pintuan. Ang kanyang anino ay tumakip sa liwanag na pumapasok sa loob ng bahay. Tumingin siya kay Maria, isang tingin na puno ng mga bagay na hindi niya masabi sa Madrid. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lulan na ng putik ng Zambales at ang kanyang muka ay kababakasan ng isang mahabang biyahe na tila hindi lamang distansya ang tinahak, kundi pati na rin ang sarili niyang pride. Maria, mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay tila may nakatagong pait at pagsisisi. Lumapit siya ng ilang hakbang, tumitig sa simpleng puting kabaong at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi, tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng saging sa labas ang natitira. Hindi makapaniwala si Maria. Paano ito nahanap ang liblib na baryo nila? At bakit ito narito matapos ang lahat ng binitawang salita sa Madrid? Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tumingin si Van Ryck sa paligid, sa kahirapan ng bahay, sa matapang na mukha ni Tia Esme at sa luhaang mukha ng ina ni Maria. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Maria
at huminto ng napakalapit, sapat na upang maramdaman ni Maria ang init ng kanyang hininga na amoy kape at pagod. "Hindi ako narito para sunduin ka, Maria," sabi ni Van Rick. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi pa naririnig ni Maria noon. "Narito ako dahil hindi ko kayang hayaan kang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa." Ngunit bago pa man makasagot si Maria, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa kusina. Kasunod ang sigaw ni Leo, ang kanyang nakababatang kapatid. Mabilis na tumakbo si Maria patungo sa kusina. Halos mabangga niya ang mga upuang kahoy sa sobrang pagmamadali. Doon, nakita niya ang kanyang kapatid na si Leo na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na plato at baso. Ang lumang istante ng pinggan na matagal nang inaanay at marupok ay tuluyan ng bumigay at bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagtama ng mga porselana sa sahig ay tila isang huling hudyat ng paghihirap ng kanilang pamilya. "Leo, anong nangyari?" hingal na tanong ni Maria. "Ang mga tauhan ni Tia Esme, ate," turo ni Leo sa labas ng pintuan ng kusina. "Gusto nilang kunin ang sako ng bigas na bigay ng mga kapitbahay. Pambayad daw sa utang ni tatay." Naramdaman ni Maria ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Lumingon siya at nakita si Tia Esme na nakasandal sa hamba ng pinto. Tila walang pakialam sa gulo. Ngunit bago pa makapagsalita si Maria, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa likuran niya. Si Van Rick ay nakatayo na roon. Ang kanyang matangkad na figura ay halos sumakop sa maliit na espasyo ng kanilang kusina. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa lalaking amoy Madrid. Tumingin si Van Rick sa nagkalat na basag na pinggan, sa umiiyak na si Leo, at sa sako ng bigas na pinag-aagawan sa labas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. "How much?" Malamig na tanong ni Van Rick habang kinukuha ang kanyang wallet mula sa bulsa. "Van Rick, wag!" Pigil ni Maria. Hinawakan niya ang braso ng asawa. "Hindi pera ang kailangan namin dito. Huwag mong ipakita sa kanila na kaya mong bilhin ang lahat." Tumingin si Van Rick kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Sa mundo niya, pera ang sagot sa lahat ng problema. Pero rito, sa ilalim ng tumutulong bubong at sa gitna ng amoy ng kandila, tila walang halaga ang mga papel na euro na hawak niya. Dahan-dahang ibinaba ni Van Rick ang kanyang kamay. Humarap siya kay Tia Esme na ngayon ay naglalaway na sa paningin ng kanyang wallet. "Umalis kayo. Iwanan niyo ang bigas. Kung gusto niyo ng bayad, bumalik kayo kapag tapos na ang libing. At sa susunod na manggulo kayo rito, sisiguraduhin kong wala kayong matatanggap kahit isang kusing." Dahil sa autoridad sa boses ni Van Rick, mabilis na lumabas ang mga tauhan ni Tia Esme. Si Esme naman, bagamat naiinis, ay napilitang sumunod pero hindi bago nag-iwan ng isang mapait na tingin kay Maria. Nang tumahimik ang paligid, tumingin si Maria kay Van Rick. "Salamat, pero hindi ka pa rin dapat narito. Hindi mo alam kung paano mamuhay sa ganitong lugar. Then teach me," hamon ni Van Rick. Ang kanyang boses ay seryoso, walang halong biro. "Gusto kong malaman kung ano ang nagpapatibay sa iyo, Maria. Gusto kong malaman kung bakit mas pinili mo ang lugar na ito kaysa sa penthouse ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maria. Lumapit siya sa isang lumang balde sa sulok ng kusina. "Sige, kung talagang gusto mong manatili, kailangan mong maging kapaki-pakinabang. Ubos na ang tubig sa banga. Kailangan nating magsalok sa poso sa dulo ng kalsada. Wala tayong gripo rito, senyorito." Kinuha ni Maria ang dalawang mabigat na lalagyan ng tubig at iniabot ang isa kay Van Rick. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng lalaki habang tinitingnan ang maruming plastik na balde. Dahan-dahang hinawakan ni Van Rick ang hawakan. Ang kanyang malalambot na palad ay sumayad sa magaspang na plastik. Naglakad sila palabas ng bahay. Ang init ng hapon sa Zambales ay tila sumasakal at ang bawat hakbang ni Van Rick
Sa mabatong daan ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang mga kapitbahay ay nakasilip sa kanilang mga bintana. Pinagmamasdan ng isang milyonaryo na naglalakad sa gitna ng dumi at alikabok. Nang makarating sila sa poso, tiningnan ni Maria si Van Rick. "Ikaw ang magbomba, ako ang sasalo." Yumuko si Van Rick at hinawakan ang bakal na hawakan ng poso. Sa bawat pagbaba at pag-akyat ng kanyang braso, ang tunog ng tuyong bakal na nagkikiskisan ay umalingaw sa katahimikan. Ang pawis ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang noo, bumabakas sa kanyang mamahaling polo. Ang kanyang mga braso, na masanay sa paghawak ng golf club or fountain pen, ay nagsimulang manginig sa bigat ng bawat bomba. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Maria habang tinitingnan ang tubig na unti-unting pumupuno sa balde. "Dahil gusto kong makita ang nakikita mo," sagot ni Van Rick, humihingal. "Dahil sa Madrid, ang lahat ay madali. Pero kahit gaano kadali ang lahat, pakiramdam ko ay palaging may kulang. Maybe this struggle is what I missed." Napatigil si Maria. Sa gitna ng pagod at init, nakita niya ang isang bahagi ni Van Rick na hindi niya kailanman nakita sa Spain. Wala ang arrogance, wala ang maskara ng pagiging makapangyarihan. Tanging isang lalaki na pilit na inuunawa ang isang mundong hindi niya kailanman inakalang iiral. Nang mapuno ang mga balde, binuhat ni Van Rick ang dalawa. Ang kanyang likod ay bumaluktot sa bigat at ang bawat hakbang pabalik sa bahay ay tila isang kalbaryo. Ngunit hindi siya dumaing. Hindi siya tumigil. Pagdating sa loob ng bahay, sinalubong sila ni Aling Rosa. Ang matanda ay nag-aalangan, tila natatakot sa presensya ng mayamang manugang. Lumapit si Van Rick sa matanda. Alam ni Maria na hindi alam ng asawa niya ang tradisyon ng mga Pilipino, kaya laking gulat niya nang dahan-dahang kinuha ni Van Rick ang kamay ni Aling Rosa at idiniit ito sa kanyang noo. Ang pagmamano ni Van Rick ay hindi perpekto, tila awkward at kulang sa kasanayan, ngunit ang gesture na yon ay nagpatahimik sa buong silid. Ang mga mata ni Aling Rosa ay napuno ng luha. "Salamat sa pagdating, iho," bulong ng matanda. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay muling nabasag nang tumunog ang cellphone ni Van Rick sa kanyang bulsa. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Clarice. Tumingin si Van Rick sa cellphone, pagkatapos ay kay Maria. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng anino ng kanyang buhay sa Madrid. Hindi niya sinagot ang tawag, ngunit ang tunog ng pag-vibrate ng telepono sa kanyang palad ay tila isang paalala na ang kanyang mundo ay naghihintay na bawiin siya at ang panganib na dala ni Clarice ay hindi pa tapos. "Hindi ka ba sasagot?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Van Rick at itinago ang telepono. "Hindi ngayon. Ngayon, narito ako para sa'yo." Ngunit sa labas ng bahay, isang puting sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa di kalayuan. Isang pares ng mga matang puno ng inggit at galit ang nakamasid mula sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Maria at Van Rick. Ang bawat pagtilaok ng manok sa madaling araw ay tila isang alarm clock na hindi pamilyar sa pandinig ni Van Rick. Nagising siyang nakahiga sa isang manipis na banig sa sahig ng maliit na silid. Ang kanyang likod ay tila binugbog sa tigas ng sahig at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit mula sa pagbomba ng tubig kahapon. Ngunit sa kabila ng hapdi, may isang kakaibang pakiramdam na gumising sa kanyang diwa. Ang amoy ng sinangag na bawang at ang usok mula sa kalan na yari sa uling. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Nakita niya si Maria sa kusina, nakatalikod at abala sa paghahalo ng kape sa mga basong plastik. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at ang buhok ay nakatali ng simple. Sa liwanag ng sumisikat na araw na sumasala sa mga siwang ng dingding na kawayan, tila nakakita si Van Rick ng isang anghel sa gitna ng kahirapan. "Gising ka na pala, senyorito,"
Bati ni Maria nang hindi lumingon. Tila ramdam niya ang presensya ng asawa. Huwag mong asahan ang pancake at espresso rito. Kape at pandesal lang ang meron tayo. Lumapit si Van Rick at naupo sa maliit na bangko sa tapat ng hapagkainan. I don't need pancakes, Maria. This smells better than anything I've had in Madrid. Inilapag ni Maria ang isang plato ng sinangag at pritong tuyo sa harap niya. Nag-alangan si Van Rick nang makitang walang kutsara at tinidor. Tumingin siya kay Maria na nagsimula ng kumain gamit ang kanyang mga kamay, ang tinatawag na kamayan. Ganito kami rito, hamon ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. Kung hindi mo kaya, magtiis ka sa gutom. Huminga ng malalim si Van Rick. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay puro pluma at mamahaling gadget ang hawak at dahan-dahang kumuha ng kaunting kanin at piraso ng tuyo. Ang alat ng isda at ang sarap ng bawang ay sumabog sa kanyang bibig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na busog, hindi lang ng tiyan, kundi ng kaluluwa. You're surprisingly good at this, puna ni Maria. Isang maliit at bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm a fast learner, remember? Tugon ni Van Rick. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. But I realize something, Maria. Life here is hard, but it's honest. In Madrid, everything is polished, but behind those walls, everyone is hiding something. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang golden moment kung saan ang distansya ng kanilang mga katayuan ay tila naglaho. Inabot ni Maria ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang butil ng pawis sa noo ni Van Rick. Ang haplos ng tela at ang init ng balat ni Maria ay nagpadaloy ng isang kuryente sa katawan ni Van Rick na mas matindi pa sa anumang halik na natanggap niya noon. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang pumasok si Leo sa kusina. Ang mukha ay puno ng pangamba. Ate, nakita ko si Tia Esme sa palengke. May kasama siyang babaeng mestisa na nakasakay sa puting kotse. Mukhang may pinaplano silang masama. Agad na naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya kung sino ang babaeng yon. Lumingon siya kay Van Rick. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nandito siya, Van Rick. Si Clarice. Sa labas ng baryo, sa loob ng isang air-conditioned na sasakyan, abala si Clarice sa pag-aayos ng kanyang lipstick habang nakikinig kay Tia Esme. Sigurado ka ba rito, ma'am? Tanong ni Esme. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hawak ang isang makapal na envelope na puno ng pera mula kay Clarice. Siguradong sigurado, Esme. Sagot ni Clarice, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. I want you to make sure na buong baryo ay maniniwalang biktima ako. I want them to see Van Rick as a monster and Maria as his accomplice. Kapag nasira ang pangalan niya rito, wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ako. Paano ang mga tao rito? Baka mahal nila si Maria. Pag-aalangan ni Esme. People's loyalty is cheap, Esme, especially when they're hungry. Gawin mo na ang dapat mong gawin. I want a scandal so big na hindi na sila makakalabas ng bahay sa hiya. Samantala, pabalik na sa bahay si Van Rick matapos tulungan si Leo na ayusin ang bakod. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit. Alam niyang hindi titigil si Clarice hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na nagmula sa direksyon ng kalsada malapit sa kuta ni Tia Esme. Saklolo! Tulungan niyo ako. Huwag, Van Rick! Bitawan mo ako! Nagising si Maria sa gulat. Tiningnan niya ang tabi niya. Wala roon si Van Rick. Ang kanyang puso ay tila mahuhulog sa kanyang lalamunan
habang naririnig ang nagtatakbuhang mga paa ng mga kapitbahay patungo sa pinagmumulan ng sigaw. Mabilis na bumangon si Maria. Ang kanyang mga paa ay malamig habang tumatapak sa sahig na kawayan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay binubasag ng mga ilaw mula sa mga flashlight at ang ingay ng mga taong nagtatakbuhan. "Van Rick!" tawag niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin sa mga dahon ng niyog. Nang makalabas siya sa bakuran, natagpuan niya ang isang malaking kumpol ng mga tao sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Sa gitna ng liwanag ng mga sulo at flashlight, nakita niya si Van Rick. Nakatayo ito ng matuwid, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at galit. Sa harap niya, nakasalampak sa lupa si Clarice. Ang buhok nito ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may punit sa balikat. At ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. "Anong nangyayari rito?" sigaw ni Maria habang sumisiksik sa gitna ng karamihan. "Maria, tingnan mo ang asawa mo." Bulyaw ni Tia Esme na ngayon ay nakayakap kay Clarice na tila isang tagapagtanggol. "Akala namin ay disente siyang tao, pero isa pala siyang hayop." Sinundan niya si Clarice sa dilim at tinangka siyang pagsamantalahan. "Hindi totoo yan." Ang boses ni Van Rick ay bumasag sa bulungan ng mga tao. "I was just out for a walk. She came out of nowhere and started screaming." "Liar!" Humagulgol si Clarice. Ang boses niya ay nanginginig sa galing ng kanyang pag-arte. "You told me you missed me, Van Rick. Sabi mo ay napilitan ka lang kay Maria dahil sa utang na loob. And when I rejected you, you hurt me." Naramdaman ni Maria ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa mga kapitbahay. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng bigas, ang mga taong nakiramay sa tatay niya. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol at puot. Ang bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na lumiligid sa kanyang pandinig. Bawat salita ay may lason. "Pati ba naman dito sa probinsya dadalhin niyo ang dumi ng Maynila?" sabi ng isang matandang lalaki. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Maria, paano mo nagawang patuluyin ang ganyang klaseng lalaki sa harap ng kabaong ng tatay mo?" Dagdag pa ng isa pang boses mula sa dilim. Ang bawat salita ay tila isang punyal na itinatanim sa puso ni Maria. Tumingin siya kay Van Rick. Nakita niya ang pighati sa mga mata ng asawa, ang pagmamakaawa na maniwala siya rito. Ngunit lumingon din siya kay Clarice na patuloy sa kanyang madamdaming pag-iyak sa bisig ni Tia Esme. "Maniniwala ba kayo sa kanya?" tanong ni Maria. Ang boses niya ay maliit, ngunit matatag. "Kilala niyo ako. Kilala niyo ang pamilya ko. Bakit gagawin ni Van Rick yan?" Dahil ang mga lalaking mayaman, akala nila ay lahat ng bagay ay mabibili nila. Pati ang dangal ng babae. Sigaw ni Tia Esme. "At ikaw, Maria, nabulag ka na ng pera niya. Kinalimutan mo na ang hiya." Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang asul at pulang ilaw ay nagbigay ng isang nakakatakot na kulay sa buong paligid. 2 opisyal ang bumaba. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tuyong lupa ay tila bawat hakbang ng tadhana na papalapit kay Van Rick. Lumapit si Clarice sa mga pulis. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo si Van Rick. Siya po ang gumawa nito sa akin." Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Van Rick. "Sir, kailangan niyo pong sumama sa amin sa munisipyo para sa investigasyon. This is a setup. Maria, you have to believe me." Sigaw ni Van Rick habang hinahawakan siya ng mga pulis sa magkabilang braso. Hindi gumalaw si Maria. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Nakita niya ang tagumpay sa isang mabilis na sulyap ni Clarice sa kanya. Isang nakakatakot na ngising panandali ang lumitaw bago ito muling nagtago sa likod ng mga luha. Habang isinasakay si Van Rick sa loob ng sasakyan ng pulis,
Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila ang huling hudyat ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pangarap. Naiwan si Maria sa gitna ng kalsada, mag-isa. Habang ang mga kapitbahay ay dahan-dahang nagsisialisan, iniiwan siyang lulan ng kahihiyang hindi niya kailanman inakalang dadanasin sa sarili niyang bayan. Tumingin si Maria sa langit na puno ng bituin, ngunit wala siyang makitang liwanag. Ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya mula sa bahay ay tila galing sa isang malayong mundo. Ate, ang mahinang boses ni Leo sa kanyang tabi. Naniniwala ako kay Kuya Vanric. Hindi niya magagawa yon. Tiningnan ni Maria ang kanyang kapatid. Isang apoy ng determinasyon ang biglang sumiklab sa gitna ng kanyang pighati. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung ito ay isang giyera, kailangan niyang lumaban. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Ngunit bago pa man siya makahakbang pabalik sa bahay, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Tia Esme, na may dalang isang piraso ng papel. Kung gusto mong matapos ang gulo na ito, Maria, bulong ni Esme, ang boses ay puno ng malisya. Papirmahin mo ang nanay mo rito. Ibigay niyo sa akin ang lupa ng tatay mo bilang kabayaran sa perwisyo ng asawa mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong mabulok si Vanric sa kulungan. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng munisipyo ay tila mga luhang hindi maubos-ubos. Bawat isa ay may dalang bigat na tila gustong ipitin ang puso ni Maria. Ang amoy ng lumang semento at kalawang ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Isang amoy na habang buhay nang tatatak sa kanyang alaala bilang amoy ng kawalang pag-asa. Sa kabila ng mga rehas na bakal, nakita ni Maria si Vanric. Ang lalaking dati ay tila hindi kayang abutin ng anumang dumi. Ngayon ay nakaupo sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang bawat kalansing ng susi sa kamay ng pulis ay tila isang matalim na tunog na humihiwa sa katahimikan ng selda. Vanric, mahinang tawag ni Maria. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malamig na bakal. Nag-angat ng tingin si Vanric. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan sa Madrid, ngayon ay tila isang basag na salamin. Maria, why are you still here? After everything they said, bakit hindi ka pa lumalayo? Dahil alam ko ang totoo, Vanric, sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may lakas. Hindi mo kailanman magagawa ang ibinibintang nila. Kahit ang buong mundo ay tumalikod sa iyo, mananatili ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanric. The world already turned its back, Maria. My lawyer in Madrid isn't answering. Clarice has everything under her thumb. They want to bury me here in this mud. Dahan-dahang inabot ni Maria ang kamay ni Vanric sa pagitan ng mga rehas. Ang init ng kanilang mga palad na nagtatagpo ay ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng nakaraan ay wala ng halaga. Tanging ang dalawang pusong sugatan ang natitira. Ngunit ang sandali ng pagdamay ay nabasag ng marinig ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sahig ng hallway. Si Clarice ay papalapit. Suot ang isang mamahaling itim na dress na tila siya ay nasa isang fashion show at hindi sa isang madilim na presinto. Sa likod niya ay si Tia Esme na may dalang mga dokumento at isang nangising tila nanalo sa loto. How touching! Pangungutya ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang kutsilyong idinadaan sa kristal. Ang prinsesa at ang bilanggo. Vanric, look at yourself. You're rotting here for a girl who can't even afford a decent lawyer for you. Umalis ka rito, Clarice, banta ni Vanric. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. Oh, I will leave. But first let's talk business, sabi ni Clarice habang tumitingin kay Maria. Maria, ang bait ko pa rin naman. I'm giving you a way out. Convince Vanric to sign these papers. Isang confession at isang kasunduan
na ibabalik niya ang lahat ng shares ng kumpanya sa pamilya ko. In return, I'll drop the charges. Lalabas siya rito na parang walang nangyari. At ang lupa ng tatay mo, Maria. Sabat ni Tia Esme, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa dokumento. Ipirma mo na ito para hindi na lumaki ang gulo. Ayaw mo namang mabulok ang asawa mo rito habang ang nanay mo ay naghihirap, di ba? Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ang ngarihay sin, ang gupit na tadhana kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng huling alaala ng kanyang ama at ang kalayaan ng lalaking mahal niya. Ang lupang yon, ang dugo at pawis ng kanyang tatay, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanila sa kanilang mga ugat. Tumingin si Maria kay Vanric, naghahanap ng sagot. Ngunit si Vanric ay umiling ng marahan. Don't do it, Maria. Huwag mong ibigay ang lahat sa kanila. I'd rather stay here than let them take what's yours. How brave! Tawa ni Clarice. Pero titingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang tapang nyo kapag ang mga tao sa labas ay nagsimula ng maningil ng utang. Maria, you have until tomorrow morning. Kapag hindi pa napirmahan ang mga ito, dadalhin na si Vanric sa provincial jail and believe me, he won't survive a night there. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Maria na nakatulala sa madilim na pasilyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Lumabas siya ng munisipyo at sinalubong siya ni Leo sa ilalim ng ulan. Ate, may nakita ako. Bulong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at excitement. Noong nagkakagulo kagabi, nakita ko si Tia Esme na may itinapon sa likod ng bahay nila. Isang bote ng gamot at isang piraso ng damit na may mantsa ng dugo. Pero hindi dugo ni Clarice, ate. Parang pintura. Napatigil si Maria sa paglalakad. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Saan mo itinago, Leo? Nasa ilalim ng kama ko, ate. Pero natatakot ako. Baka makita nila. Sa gitna ng ulan, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Maria. Ngunit bago pa sila makarating sa bahay, isang itim na van ang dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mababang ungol ng isang hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Mabilis na hinila ni Maria ang kapatid patungo sa isang madilim na eskinita. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na lamang para sa kanyang asawa, kundi para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Alam niyang ang ebidensyang hawak ni Leo ang susi sa lahat, ngunit alam din niyang gagawin ni na Clarice ang lahat upang hindi ito lumabas. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay, nakita nilang bukas ang pinto. Ang mga gamit sa loob ay nagkakalat, ang mga upuan ay nakatumba, at ang kanilang ina na si Aling Rosa ay nakaupo sa sahig habang humahagulgol. Maria, ang mga lalaki, hinanap nila ang bag mo. Kinuha nila ang lahat. Nanlalamig ang buong katawan ni Maria. Hindi ang bag niya ang habol ng mga ito, kundi ang pag-asang hawak nila. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang matinding puot ang nagsimulang mabuo. Ang Ngonlua Batkong ay tuluyan ng nag-alab. Hahanapin natin ang katarungan, Nay, bulong ni Maria habang niyayakap ang ina. Kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Ngunit sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Tila gustong ibaon ang buong Zambales sa ilalim ng dilim. At sa gitna ng bawat pagkulog, isang panibagong panganib ang naghihintay sa bawat kanto. Ang bawat hakbang sa loob ng tahanang nilapastangan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog ng sariling puso. Ang amoy ng basang alikabok at ang lamig ng gabing pumasok sa bukas na pintuan ay humahalo sa boses ng kanyang ina na tila isang huni ng sugatang ibon. Ang mga damit na dati ay maayos na nakatupi sa loob ng aparador ay nakakalat na ngayon sa sahig. Tila mga bangkay ng nakaraang payapa. Leo, ang ebidensya. Bulong ni Maria.
Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas, mabilis na gumapang si Leo patungo sa ilalim ng kanilang lumang papag. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang kinakapa ang isang maluwag na bahagi ng sahig na kawayan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habang buhay na paghihintay. Nang marinig ang marahang pag-angat ng kawayan, isang buntong hininga ng relief ang kumawala sa dibdib ni Maria. Inilabas ni Leo ang isang maliit na plastik na balot. Sa loob nito ay ang bote ng gamot at ang punit na tela na may mantsa ng kulay pula. Nandito pa, ate. Hindi nila nahanap. Akala nila ay doon lang sa bag mo nakatago ang lahat. Kinuha ni Maria ang bote. Sa ilalim ng liwanag ng isang gaserang mabilis na hinipan ng hangin, binasa niya ang label. Ito ay isang uri ng pampatulog na ginagamit lamang sa mga klinika. Ang kanyang isip ay mabilis na nagdutong-dutong ng mga pangyayari. Pinatulog ni na Clarice at Esme ang mga tao sa paligid. O baka naman ay ginamit ito para palabasing hinalay si Clarice. Ang mantsa naman sa tela ay malinaw na amoy kemikal, isang uri ng pintura na ginagamit sa mga props, hindi tunay na dugo. Kailangan nating dalhin ito sa kabisera, sabi ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa mga pulis dito sa munisipyo. Hawak sila ni Clarice. Pero ate, paano tayo lalabas? Ang itim na van. Nasa labas pa rin sila. Takot na sabi ni Leo. Sumulyap si Maria sa bintana. Ang itim na anino ng van sa dulo ng kalsada ay tila isang dambuhalang naghihintay ng biktima. Ang bawat pagkidlat ay nagbibigay ng maikling liwanag sa paligid, sapat na upang makita ang dalawang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakasilong ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kanilang bahay. Sa gitna ng tensyon, isang marangkatok ang narinig sa pintuan sa likuran ng kusina. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay nagpatalon sa puso ni Maria. Mabilis siyang kumuha ng isang kutsilyo sa hapag habang itinago ni Leo ang ebidensya sa loob ng kanyang damit. Sino yan? Matapang na tanong ni Maria. Maria, si Mang Ben ito. Ang kumpare ng tatay mo. Isang paos na boses ang sumagot mula sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Maria ang pinto. Si Mang Ben, ang matandang kleriko sa opisina ng notaryo sa bayan, ay nakatayo roon, basang-basa ng ulan at may bitbit na isang lumang kapote. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari sa asawa mo, Maria. At nakita ko ang mga lalaking nagmamasid sa inyo. Bulong ng matanda habang pumasok sa loob. Hindi kayo ligtas dito. Alam ni Tia Esme na may nakita si Leo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng alas nyo. Mang Ben, kailangan naming makarating sa provincial office. May hawak kaming ebidensya na magpapalaya kay Van Rick. Giit ni Maria. Mahirap ang daan ngayon dahil sa bagyo. Pero may luma akong tricycle sa likod ng palengke. Kung dadaan tayo sa bukid, baka hindi tayo mapansin ng van. Mungkahi ni Mang Ben. Pero kailangang bilisan natin. Nakita ko si Clarice na pumasok sa bahay ni Tia Esme. Mukhang may tinatawagan silang mas mataas na tao. Habang naghahanda silang umalis, isang golden moment ang namayani. Lumapit si Leo kay Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Ate, natatakot ako. Pero kumpara ito kay Kuya Van Rick at kay tatay, sasama ako. Hindi ko sila hahayaang manalo. Niyakap ni Maria ang kapatid ng mahigpit, ramdam ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang maliit na ibong naghahanap ng proteksyon. Ang pagmamahal ng magkapatid sa gitna ng panganib ay ang tanging liwanag sa madilim na silid na iyon. Dahan-dahan silang lumabas sa pinto sa likod. Tinatahak ang masukal na bahagi ng kanilang bakuran patungo sa pilapil ng palayan. Ang bawat pagkulas ng mga dahon at ang tunog ng kanilang mga paa sa putikan ay tila napakalakas sa pandinig ni Maria. Ang ulan ay patuloy na humahagupit sa kanilang mga mukha.
tila gustong pigilan ang kanilang pag-alis. Ngunit nang makarating sila sa kalsada kung saan nakatago ang tricycle ni Mang Ben, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanila. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng makina at ang pagpito ng mga gulong sa basang semento ay umalingaw-ngaw. Ang itim na van ay mabilis na humarang sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto ng van at lumabas si Tia Esme. Hawak ang isang payong habang may nakakalokong nangiti sa kanyang labi. Sa tabi niya ay isang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit hindi ito ang pulis na nakita ni Maria sa munisipyo. Saan ang punta natin, Maria? Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling tumakas? Bulyaw ni Tia Esme. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsan sa tunog ng kulog. Mang Ben! Tumakbo na kayo! Sigaw ni Maria habang itinutulak ang matanda at si Leo pabalik sa dilim ng palayan. Ngunit bago pa sila makakilos, mabilis na bumaba ang dalawa pang lalaki mula sa van. Hinawakan nila si Maria sa magkabilang braso. Ang bote ng gamot na hawak niya ay nahulog sa putikan, dahan-dahang nalulubog sa dumi habang pilit niyang inaabot ito. Ito ba ang hinahanap niyo? Sabi ni Clarice habang dahan-dahang bumababa mula sa van. Kinuha niya ang bote mula sa putikan at tiningnan ito nang may pangungutya. Sayang Maria, ang ganda na sana ng plano mo. Pero sa mundong ito, ang katarungan ay para lang sa mga taong marunong magbayad. Tumingin si Clarice sa pulis na kasama nila. Dalhin na ang babaeng ito at ang bata. Siguraduhin niyong hindi na makakapagsalita. Naramdaman ni Maria ang isang matinding lamig na hindi galing sa ulan. Habang hinihila siya patungo sa van, nakita niya si Leo na pilit na pumipiglas sa hawak ng isa pang lalaki. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagsigaw ay nilamon ng ingay ng bagyo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Maria. Ang bote na kinuha ni Clarice mula sa putikan. Ito ay walang label. Ang bote na hawak ni Leo kanina ay may label. Biglang lumingon si Maria kay Leo at nakita ang isang mabilis na kindat mula sa kanyang kapatid bago ito tuluyang kinaladkad. Ang tunay na ebidensya ay nasa kay Leo pa rin at ang kinuha ni Clarice ay ang bote ng gamot sa ubo na sadyang inilabas ni Leo bilang pain. Ang cliffhanger ay narito. Habang isinasakay si Maria sa van, nakita niya sa malayo ang isang motor na mabilis na papalapit. Ang ilaw nito ay tila isang nag-iisang mata sa dilim. Hindi niya alam kung ito ay kakampi o isa pang kalaban. Ngunit ang tunog ng sirena na nagsisimulang umalingaw-ngaw sa dikalayuan ay nagbigay sa kanya ng isang huling tanong. Darating ba ang saklolo bago tuluyang maglaho ang pag-asa sa gitna ng masukal na daan ng Zambales? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng van ay tila mga martilyong nagpapako sa huling pag-asa ni Maria. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at ang masangsang na pabango ni Clarice ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagkarimarim. Ang bawat pag-alon ng sasakyan sa bako-bakong daan ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo, ngunit mas matindi ang hilo ng kanyang isip sa pag-aalala para kay Leo. You know, Maria, you should have just stayed in the kitchen, sabi ni Clarice habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko sa gitna ng madilim na van. Mas bagay ka roon, naghuhugas ng mga pinagkainan ko, kaysa nagmamarunong dito sa probinsya. Look at what you've done. Now even your little brother has to suffer because of your stupidity. Huwag mong idamay ang kapatid ko, Clarice. Ang boses ni Maria ay mahina, ngunit may talim na tila isang itak na dahan-dahang hinahasa. Ang lahat ng ito ay babalik din sa iyo. Ang katarungan ay hindi natutulog, lalo na sa isang lupang dinilig ng luha ng mga tulad naming inaapi. Isang malakas na halakhak ang itinugon ni Clarice, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng isang libing. Katarungan, my dear. Katarungan is a luxury only people like me can afford. In this world, the truth is whatever I say it is.
Ngunit ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol ng marinig ang mabilis na paghinto ng van. Ang tunog ng mga gulong na kumikis-kis sa basang semento ay nagpatahimik sa lahat. Mula sa labas, ang nakakasilaw na ilaw ng motor na kanina pa sumusunod ay tuluyan ng huminto sa tapat ng sasakyan. Ang tunog ng makina nito ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang pagpatak ng ulan ang naririnig. Bumukas ang pinto ng van at isang lalaki ang humarang sa pintuan. Hindi ito isa sa mga tauhan ni Tia Esme. Siya ay matangkad. Suot ang isang itim na jacket na basang-basa at ang kanyang muka ay nababalot ng seryosong ekspresyon. "Sino ka?" "Umalis ka sa daraan namin," sigaw ng driver ng van. "I'm the person who's going to end this circus." Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Kilala niya ang boses na yon. Siya si Eric, ang kaisa-isang matalik na kaibigan ni Van Rick mula sa Madrid na palaging lihim na humahanga sa katatagan ni Maria. Kasama niya sa likod ng motor ang isang lalaking may hawak na malaking video camera, isang journalist na kinuha ni Eric upang idokumento ang lahat. "Eric?" Bulong ni Maria. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pag-asa. "Clarice, I have the NBI with me at hindi sila ang mga pulis na binayaran niyo sa munisipyo," sabi ni Eric habang itinuturo ang dalawang puting sasakyan na dahan-dahang lumalabas mula sa kanto. Ang kanilang mga sirena ay hindi na itinatago ang presensya. Ang asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mukha ni Clarice na ngayon ay unti-unti nang namumutla. "This is impossible. How did you find us?" Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. "Inisip mo bang pababayaan ko lang si Van Rick? Inisip mo bang hahayaan ko lang ang kaisa-isang babaeng nagpabago sa kanya na masira mo?" sabi ni Eric. Lumapit siya sa van at inalalayan si Maria na bumaba. Ang haplos ng kamay ni Eric sa kanyang siko ay tila isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita ni Maria si Leo na mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Niyakap niya ang kapatid ng mahigpit. Ramdam ang panginginig nito, ngunit nakita rin ang tagumpay sa mga mata ng bata. "Ate, hawak ko pa rin," bulong ni Leo habang dahan-dahang inilalabas ang tunay na bote mula sa loob ng kanyang medyas. Ito ang tunay na ebidensya. Tumingin si Clarice sa bote na hawak niya, ang boteng kinuha niya mula sa putikan. Sa ilalim ng liwanag ng mga sirena, nakita niyang ito ay isang lumang bote lamang ng bitamina na walang laman. Isang matinding sigaw ng galit ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang sigaw na tila isang sugatang hayop na wala nang matatatakbuhan. "You little brat!" Akmang susugurin ni Clarice si Leo, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga kamay ay ang pinakamatamis na musika na narinig ni Maria sa buong buhay niya. Dinala sina Maria at Leo sa isang ligtas na sasakyan. Doon, sa loob ng init ng sasakyan, binigyan sila ng mga kumot. Ang golden moment ay naganap nang iabot ni Eric ang kanyang cellphone kay Maria. "May gustong kumausap sa'yo," sabi ni Eric nang may tipid na ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. "Maria," ang boses ni Van Rick ay gumaralgal, tila galing sa isang mahabang paglalakbay ng pagsisisi. "I heard everything. Eric told me. I'm so sorry. I'm so sorry for being a coward, for letting you face this alone. Please, don't leave me." Ang mga luha ni Maria ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapatawad na nagsisimulang sumibol sa gitna ng bagyo. "Magtiis ka muna dyan, Van Rick. Malapit na kitang sunduin. Ang katotohanan ay laging nananaig."
Habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa provincial headquarters, tinitigan ni Maria ang bote sa kanyang kamay. Alam niyang ito ang magpapalaya kay Van Ryck, ngunit alam din niyang marami pa silang kailangang ayusin. Ang cliffhanger ay narito. Habang papasok sila sa headquarters, isang mabilis na tawag ang natanggap ni Eric. Ang kanyang muka ay biglang nag-iba ang kulay. "What happened?" tanong ni Maria, muling kinabahan. "Maria, may gulo sa kulungan," sabi ni Eric. Ang boses ay puno ng kaba. Ang mga tauhan ni Tia Esme, hindi sila pumunta sa headquarters. Pumunta sila sa munisipyo para ilabas si Van Ryck ng puwersahan bago dumating ang NBI. "He's gone, Maria. They took him." Napatayo si Maria sa loob ng sasakyan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Nasaan na si Van Ryck? At ano ang gagawin ni na Tia Esme sa kanya ngayon na wala na silang mawawala? Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Maria. Isang yanig na mas matindi pa sa anumang bagyong naranasan niya sa Zambales. Ang kagalakang naramdaman niya kanina dahil sa pagkakahuli kay Clarice ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig sa kanyang mga buto. Napasandal siya sa upuan ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay automatikong napahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ang huling regalo ng kanyang ama. "Eric, please tell me you're joking," pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Nasa ilalim siya ng kustodya ng mga pulis. How could they just take him? Ang munisipyo sa bayan ay maliit lamang, Maria. At alam nating lahat na maraming kamag-anak at tauhan doon si Tia Esme. Paliwanag ni Eric habang mabilis na pinipito ang manibela upang mag-U-turn. "Huwag kang mag-alala. Nakasunod na ang mga reinforcement. We will find him." Ngunit hindi sapat ang mga salita ni Eric upang patigilin ang pag-agos ng mga luha ni Maria. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mukha ni Van Ryck. Ang lalaking binitawan ang lahat ng luho sa Madrid para lamang samahan siya sa putikan. Ngayon, ang lalaking iyon ay nasa panganib dahil sa kasakiman ng sarili niyang kadugo. "Alam ko kung nasaan sila," biglang sabi ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang kakaibang ningning sa gitna ng pighati. May isang lumang kamalig sa paanan ng bundok, malapit sa sapa. Doon palaging nagtatago ang mga tauhan ni Tia Esme kapag may ginagawa silang hindi maganda. Iyon ang lupang matagal na niyang gustong makuha kay tatay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Eric. Tinahak nila ang masukal at maputik na daan patungo sa bundok. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Maria. Ang bawat hampas ng wiper sa windshield ng sasakyan ay tila isang metro na bumibilang sa natitirang oras ni Van Ryck. Samantala, sa loob ng isang madilim at mabahong kamalig, nakatali si Van Ryck sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang kanyang labi ay pumuputok na. Sa harap niya nakatayo si Tia Esme, hawak ang isang desilyang dokumento at isang ballpen. Ang amoy ng tuyong dayami at luma na imbakan ay humahalo sa amoy ng takot sa paligid. "Pirmahan mo na ito, Van Ryck," bulyaw ni Tia Esme. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagugutom. "Ibigay mo sa akin ang halaga ng lupang ito at ang danyos para sa kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin. Kapag ginawa mo ito, hahayaan kitang mabuhay." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Van Ryck. "You're pathetic, Esme. You're destroying the only family Maria has left for a piece of dirt? You think money can buy you the respect she has for her father?" Isang malakas na tunog ng sampal ang malingaw-ngaw sa loob ng kamalig. "Huwag mo akong pangaralan. Kaming mga mahihirap, kailangan naming lumaban para mabuhay. At ikaw ang tiket ko para makaalis sa basurang lugar na ito." Ngunit bago pa muling maitaas ni Esme ang kanyang kamay,
Ang pintuan ng kamalig ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa pader ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. "Bitawan mo siya, tiya!" Sigaw ni Maria habang tumatakbo papasok, basang-basa at humihingal. Kasunod niya si Eric at ang mga awtoridad na may dalang mga malalakas na ilaw na tumama ng diretso sa mukha ni Tia Esme. Nabitawan ni Esme ang ballpen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. "Maria, paano niyo nalaman?" Hindi siya sinagot ni Maria. Mabilis siyang lumapit kay Vanric at dahan-dahang hinawakan ang mukha nito. Ang golden moment ay naganap nang magtama ang kanilang mga mata. Isang sulyap na puno ng sakit, pagsisisi at higit sa lahat, ang wagas na pag-ibig na nahanap nila sa gitna ng unos. Walang salitang lumabas, tanging ang init ng kanilang mga balat at ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ang nagpaliwanag sa lahat. "I'm here, Vanric. I'm here!" Bulong ni Maria habang dahan-dahang kinakalagan ang mga tali sa kamay ng asawa. "I knew you'd come," mahinang sagot ni Vanric. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang matalim na boses ang muling bumasag sa sandali. Si Tia Esme, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay kumuha ng isang matulis na karit na nakasandal sa pader. "Walang aalis dito. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, walang makakakuha." Sigaw ni Esme habang akmang susugurin si Maria. Isang mabilis na kilos ang naganap. Ang tunog ng pag-agaw sa sandata at ang sigawan ng mga pulis ay humalo sa ingay ng ulan. Ngunit bago pa man may masaktan, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bubong ang narinig at isang malaking bahagi ng luma at marupok na kamalig ang nagsimulang gumuho dahil sa bigat ng ulan at hangin. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng pagguho ng kamalig, isang dambuhalang poste ng kahoy ang dahan-dahang bumabagsak sa direksyon ni Maria at Vanric. Walang oras upang tumakbo. Sa huling sandali, itunulak ni Vanric si Maria palayo, habang ang anino ng poste ay tuluyan ng tumakip sa kinaroroonan niya. Ang huling narinig ni Maria ay ang sarili niyang sigaw na tinatawag ang pangalan ng asawa. Bago ang lahat, ay nabalot ng makapal na alikabok at dilim. Ang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng dambuhalang poste ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng kulog sa labas. Sa gitna ng makapal na alikabok at amoy ng bulok na kahoy, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maria. Ang huling imahe na nakatatak sa kanyang isip ay ang mukha ni Vanric. Hindi ang mukha ng isang aroganteng milyonaryo, kundi ang mukha ng isang lalaking handang mamatay para sa kanya. "Vanric!" Ang sigaw ni Maria ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog na puno ng pighati na bumasag sa katahimikan ng kamalig. Hindi ininda ni Maria ang hapdi ng mga kuko niyang bumaon sa basang lupa at mga piraso ng matutulis na kahoy habang pilit niyang hinuhukay ang kinaroroonan ng asawa. Ang bawat piraso ng dayami at ulan na tumatama sa kanyang likod ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang marinig ang kahit isang hininga mula sa ilalim ng guho. Mabilis na tumulong si Eric at ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga kahoy na hinihila at ang mabibigat na paghinga ng mga lalaking nagtutulungan ay humalo sa ingay ng bagyo. Si Tia Esme naman ay nakatulala sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay habang ang mga posas ay dahan-dahang isinasara sa kanyang mga pulso. Ang kanyang sakim na pangarap ay tuluyan ng gumuho kasabay ng kamalig. Nang sa wakas ay maalis ang malaking poste. Tumambad sa kanila ang walang malay na katawan ni Vanric. Ang kanyang mukha ay maputla, may agos ng dugo mula sa kanyang noo na humahalo sa putik sa kanyang pisngi. Ang kanyang kanang braso ay nakadagan sa isang paraang tila poprotektahan pa rin si Maria kahit sa huling sandali. "Diyos ko, Vanric! Huwag ngayon! Please, huwag ngayon!" Bulong ni Maria habang dahan-dahang inilalagay ang ulo ng asawa
sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Van Ryck, tila mga butil ng ulan na naghahanap ng buhay. Ang golden moment ay naganap sa gitna ng desperasyon. Habang hinihintay ang stretcher, napansin ni Maria ang kamay ni Van Ryck na nakabukas. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang maliit na krus na ibinigay ni Maria sa kanya noong unang gabi nila sa Zambales. Ang krus na yon, na simbolo ng pananampalataya ng kanyang ama, ay naging huling sandigan ng lalaking hindi kailanman naniwala sa himala. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mundo sa maliit na bagay na yon ay nagpadama kay Maria ng isang uri ng pag-ibig na mas malalim pa sa anumang salita. "May pulso pa siya! Bilisan niyo, dalhin na siya sa ambulansya!" Sigaw ng isang mediko. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng nagmamadaling sasakyan, tanging ang tunog ng oxygen tank at ang mabilis na tibok ng puso ni Maria ang naririnig. Hawak-hawak niya ang malamig na kamay ni Van Ryck. Bawat daliri nito ay tila dahan-dahang bumibitaw sa mundo. Nang makarating sila sa ospital ng probinsya, ang liwanag ng mga fluorescent lamp sa hallway ay tila masyadong masakit sa mga mata ni Maria. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na tumatakbo sa makinis na sahig ay tila bawat segundo ng buhay ni Van Ryck na lumilipas. Pinigilan si Maria ng mga nurse nang tangkaing pumasok sa emergency room. Naiwan si Maria sa labas, mag-isa sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang kanyang damit ay basa, puno ng putik at dugo, ngunit wala siyang pakialam. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili niyang katawan. Sa kanyang isip, nagbalik ang lahat. Ang paghamak ni Van Ryck sa kanya sa Madrid, ang kanyang paghihirap sa Zambales, at ang huling sakripisyo nito. "Bakit kailangan ganito, Tay?" Bulong ni Maria sa hangin. Tila kinakausap ang kanyang yumaong ama. "Bakit kung kailan natutunan naming magmahalan, doon pa kailangang may kumuha sa kanya? 1 oras, 2 oras. Ang bawat pagdaan ng nurse ay nagbibigay ng panandaliang pag-asa na agad ding naglalaho." Dumating si Eric, bitbit ang balita na si Clarice ay tuluyan ng dinala sa Maynila upang harapin ang mas mabibigat na kaso, at si Tia Esme ay nananatili sa kulungan ng munisipyo. Ngunit para kay Maria, ang mga balitang ito ay tila mga anino na lamang. Ang tanging liwanag na hinahanap niya ay ang pagbukas ng pinto ng ER. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin ng diretso kay Maria. Ang tunog ng paghugot ng doktor ng malalim na hininga bago magsalita ay nagpatahimik sa buong paligid. "Mrs. De Silva," panimula ng doktor, ang kanyang boses ay seryoso. "Nagawa naming itigil ang internal bleeding, pero dahil sa tama sa kanyang ulo at ang tagal bago siya nailabas sa guho, pumasok siya sa isang malalim na koma." Naramdaman ni Maria ang panlalambot ng kanyang buong pagkatao. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. "Hindi namin masasabi kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya," pagpapatuloy ng doktor. "Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay maghintay at manalangin." Ang cliffhanger ay narito. Habang nakatayo si Maria sa tapat ng salamin ng intensive care unit, pinagmamasdan ng asawang nakakabit sa napakaraming makina. Isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumitaw sa dulo ng hallway. Isang matandang lalaki na naka-Amerikana, may hawak na baston, at ang mukha ay kamukhang-kamukha ni Van Ryck. Ang ama ni Van Ryck, na matagal na niyang kinalimutan, ay narito na. At sa likod nito ay ang mga abogado na may dalang mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ni Maria habang buhay. Ang bawat pagtama ng dulo ng baston sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang mabigat na tibok ng tadhana na papalapit sa kinaroroonan ni Maria. Ang tunog ay ritmo ng kapangyarihan at awtoridad. Isang ingay na hindi kabilang
sa payak na buhay ng Zambales. Habang papalapit ang matandang lalaki, ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Naging malamig, formal, at puno ng presyur na tila gustong paitimin ang liwanag ng ICU. "So you are the girl." Ang boses ni Don Victor ay mababa, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 tonelada. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tinitingnan si Maria mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang maduming tsinelas hanggang sa kanyang magulong buhok na amoy ulan at pagod. Napatayo si Maria, pilit na iniuunat ang kanyang nananakit na likod. "Ako po si Maria, ang asawa ni Vanric." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang ngiting walang init. "Asawa? In the eyes of the law in Spain, perhaps. But in my world, you are just a temporary distraction that nearly cost my son his life. Look at him, Maria. Nakakabit sa mga makina dahil sa pag-ibig na ipinipilit mo." "Hindi ko po ipinilit ang anuman, Don Victor," sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Narito si Vanric dahil pinili niyang manatili. Pinili niyang harapin ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan ng Madrid. "Don't talk to me about truth, muchacha." Bulyaw ng matanda, ang kanyang baston ay mariing idiniin sa sahig. Lumingon siya sa kanyang mga abogado na naka-Amerikana rin sa likuran. "I have the papers here. My son will be transferred to a private facility in Manila and eventually back to Madrid. At ikaw, mananatili ka rito. I am offering you enough money to build a palace in this God-forsaken province. Just sign these papers, renounce your rights, and let him go." Naramdaman ni Maria ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang ngonlua batkong ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang marinig ang tibok ng puso ni Vanric na para sa kanya. "Hindi mabibili ng pera niyo ang pag-aalaga ko sa kanya," bulong ni Maria. "We'll see about that," sagot ni Don Victor. Lumingon siya sa mga nurse. "Start the transfer process now." Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Maria sa loob ng ICU bago siya tuluyang harangan ng mga bodyguard. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Vanric. Hindi pinapansin ang mga banta ng matanda sa labas ng salamin. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Vanric at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang init ng balat ng asawa ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Iniyuko niya ang kanyang ulo at bumulong sa tainga nito. "Huwag kang bibitaw, Vanric. Kahit ilayo ka nila, hahanapin kita. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo muling nagkakasama." Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumapit si Eric kay Maria. "Maria, hindi nila pwedeng gawin ito nang walang pirma mo. Pero Don Victor is powerful. He can manipulate the hospital board. Kailangan nating kumilos." "Anong gagawin natin, Eric?" tanong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "The evidence Leo has, it's not just about the drugs and the framing," bulong ni Eric. "May nakita kaming mga dokumento sa gamit ni Clarice, si Don Victor. He knew about the plan. He wanted Vanric to be framed so he could force him back to Spain. He used Clarice to destroy Vanric's reputation para wala itong ibang matatakbuhan kundi ang pamilya niya." Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ang sariling ama ni Vanric ang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Ang sakit ng katotohanan ito ay mas matindi pa sa anumang sampal. Habang naghahanda ang mga mediko para sa transfer, isang mabilis na pangyayari ang nagpabago sa lahat. Ang tunog ng makina na nakakabit sa puso ni Vanric ay biglang nagbago ang ritmo. Ang regular na tunog ay naging mabilis, hindi pantay, at tila isang babala ng panganib. "Code Blue! We're losing him!" Sigaw ng isang nurse habang nagmamadaling pumasok ang mga doktor. Naitulak si Maria palabas ng silid. Nakita niya si Don Victor na napatigil
Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng takot. Isang takot na tila ngayon lang niya naramdaman. Ang kanyang baston ay nabitawan at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng pagkatalo. Humarap si Maria kay Don Victor. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Ito ba ang gusto niyo? Ang makuha ang lahat ngunit mawalan ng anak? Kung mamatay siya ngayon, Don Victor, hindi ang pera niyo ang huling maaalala niya, kundi ang kalupitan niyo. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na nire-revive ng mga doktor si Van Rick, isang nurse ang lumabas na may hawak na isang maliit na piraso ng papel na nanggaling sa bulsa ng suot ni Van Rick bago siya operahan. Inabot niya ito kay Maria. Mrs. De Silva, nakita po namin ito sa loob ng kanyang medyas. Nakatupi ng maayos. Binuksan ni Maria ang papel. Ito ay hindi isang liham. Ito ay isang drawing ng isang maliit na bahay sa ilalim ng puno ng mangga sa Zambales. At sa likod nito ay may nakasulat na isang pangalan at isang account number sa isang Swiss bank na hindi alam ni Don Victor. Isang huling alas na iniwan ni Van Rick para kay Maria kung sakaling may mangyari sa kanya. Ngunit bago pa mabasa ni Maria ang buong detalye, ang tunog ng flatline sa loob ng ICU ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Isang mahaba at walang katapusang tunog na tila nagtutuldok sa lahat ng kanilang laban. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos ng mahabang huni ng makina ay tila isang kable na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Maria. Binabawian siya ng hininga at lakas. Sa loob ng silid, ang mga doktor ay tila mga anino na nagmamadali. Ang kanilang mga boses ay nagpapalitan ng mga utos na hindi na maunawaan ng kanyang isip. Ang tunog ng kuryenteng dumadaloy mula sa defibrillator patungo sa dibdib ni Van Rick ay lumilikha ng isang marahas na pag-alon sa katawan ng asawa. Isang huling pagsubok kung ang kanyang puso ay may lakas pa upang bumalik. Charge to 200! Clear! Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang malalim na balon. Napasandal si Maria sa salamin ng ICU. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga dasal na tila mga butil ng buhangin sa gitna ng malakas na agos ng dagat. Sa labas ng kanyang paningin, nakita niya si Don Victor, ang matandang leon na dati ay tila hindi matitinag, ngayon ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baston. Ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng pintuan ng kamatayan. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pag-angat ng katawan ni Van Rick mula sa kama, ang maliit na krus na ibinigay ni Maria ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng kama. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Maria ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanya at isang boses sa kanyang isip ang bumulong. Huwag kang bibitaw. Ang mahabang huni ng makina ay biglang naputol. Ang tunog ng regular na pagtibok ay dahan-dahang bumalik. Mahina, mabuway, ngunit naroon. Isang himala sa gitna ng putikan at luha. May laban pa siya. He's back. Bulong ng nurse habang nagpupunas ng pawis sa noo. Nang lumabas ang mga doktor, mabilis na lumapit si Don Victor. Ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng awtoridad. Transfer him now. I don't care about the risks. My son will not stay in this place for a minute longer. Hindi niyo siya pwedeng ilayo. Ang boses ni Maria ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ang papel na iniwan ni Van Rick sa kanyang medyas ay mahigpit niyang hawak, ang lihim na sandata na magbabago sa takbo ng laban. And who are you to stop me, girl? Singal ni Don Victor, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. I have the best lawyers and the most powerful connections. You have nothing but a marriage certificate that I can invalidate in a heartbeat.
Mayroon akong higit pa riyan, Don Victor. Sagot ni Maria habang dahan-dahang itinaas ang papel. Ang account number na ito ang Swiss account na matagal niyo nang hinahanap. Ang account kung saan itinatago ni Van Ryck ang lahat ng ebidensya ng inyong ilegal na transaksyon sa Madrid. Ang mga shares na kinuha niyo sa pamilya ni Clarice, ang tax evasion. Lahat ng dumi niyo ay narito. Nanlaki ang mga mata ni Don Victor. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. Tila isang pinturang nabasa ng ulan. How? How did you get that? Ibinigay ito sa akin ni Van Ryck dahil mas nagtitiwala siya sa isang muchacha kaysa sa sarili niyang ama. Sabi ni Maria, bawat salita ay tila isang sampal sa dangal ng matanda. Kapag pinilit niyo siyang ilayo, kapag hinawakan niyo ang kahit isang hibla ng buhok niya nang wala ang pahintulot ko, ang lahat ng impormasyong ito ay direktang mapupunta sa mga awtoridad sa Spain. Hindi niyo lang mawawala ang anak niyo, Don Victor. Mawawala rin sa inyo ang inyong kalayaan. Napatigil ang mga abogado sa likuran ni Don Victor. Nagkatinginan sila. Alam nilang sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng pera ay natalo ng isang simpleng papel na hawak ng isang babaeng taga-Zambales. You're blackmailing me? Bulong ni Don Victor. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi po ito blackmail. Ito ay proteksyon. Tugon ni Maria. Narito si Van Ryck dahil dito niya nahanap ang kapayapaan at dito siya mananatili hanggang sa magising siya. At kapag nagising siya, siya ang magpapasya kung gusto niyang bumalik sa inyo. Pero sa ngayon, ako ang masusunod. Isang high-stakes moment ang namayani sa pasilyo. Ang matanda at ang dukha ay nagkatitigan. Isang laban ng titig na tila walang gustong sumuko. Ngunit sa huli, ang matanda ang unang umiwas. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Tila ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tuluyan ng dumaig sa kanya. Fine, sabi ni Don Victor. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadurog. Keep him. But remember this, Maria. If anything happens to my son, because of your stubbornness, I will spend every centavo I have to make sure you suffer. Tumalikod ang matanda at ang kanyang mga kasama. Ang tunog ng kanyang baston ay dahan-dahan nang naglalaho sa dulo ng hallway. Naiwan si Maria. Nanginginig ang buong katawan, ngunit ang tagumpay ay naroon. Lumapit si Eric sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. You did it, Maria. You actually stood up to him. Bilib na sabi ni Eric. Hindi ko ito ginawa para manalo, Eric. Bulong ni Maria habang nakatingin sa salamin ng ICU. Ginawa ko ito para bigyan si Van Ryck ng pagkakataong mabuhay ng malaya. Pumasok si Maria sa loob ng ICU sa tabi ng asawang natutulog ng mahimbing. Kinuha niya ang krus mula sa ilalim ng kama at muling inilagay ito sa palad ni Van Ryck. Laban lang, Van Ryck. Nandito lang ako. Hihintayin kita. Ang cliffhanger ay narito. Makalipas ang 3 araw ng walang tulog na pagbabantay, habang hawak ni Maria ang kamay ni Van Ryck, naramdaman niya ang isang mahina at halos hindi mapansing paggalaw. Ang mga daliri ni Van Ryck ay dahan-dahang sumara. Tila hinahanap ang kamay ni Maria. Ngunit nang dahan-dahang imulat ni Van Ryck ang kanyang mga mata, ang kanyang unang salitang binigkas ay hindi ang pangalan ni Maria. Nasaan si Clarice? Ang boses ni Van Ryck ay tuyo at walang emosyon. At ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame nang walang anumang pagkilala kay Maria. Tila ang aksidente ay may kinuha sa kanyang alaala o baka naman ay may binagong muli sa kanyang puso na hindi inaasahan ni Maria. Ang bawat salitang lumabas sa labi ni Van Ryck ay tila mga bubog na direktang tumama sa puso ni Maria. Winawasak ang bawat piraso ng pag-asang binuo niya sa loobang 3 araw na walang tulog. Ang pangalang Clarice ay umalingaw-ngaw sa puting silid ng ICU, tila isang sumpa na bumura sa lahat ng hirap, sakripisyo
at pag-ibig na ibinuhos ni Maria. Van Rick, ako ito. Si Maria. Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay nangangatal habang pilit niyang hinahanap ang kahit katiting na pagkilala sa mga mata ng asawa. Ngunit ang mga mata ni Van Rick ay nanatiling malamig at walang emosyon. Tumingin siya kay Maria mula sa kanyang maduming t-shirt hanggang sa kanyang mga kamay na may mga galos mula sa paghuhukay sa guho. Isang pamilyar at masakit na kunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang mapanghusgang tingin ng milyonaryo mula sa Madrid. Maria, who are you? At bakit ka narito sa kwarto ko? Where is Clarice? We were supposed to meet at the gala. Ang boses ni Van Rick ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kalituhan. And why am I in this cheap hospital? Ang baho ng amoy ng gamot at luma. Nabitawan ni Maria ang kamay ni Van Rick. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang Moy Kim Trong Tim ay muling bumaon ng malalim. Ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili nitong ama, ang lalaking itinulak siya palayo sa panganib, ay bumalik sa pagkatao nitong arogante at mapanglait. Ang lahat ng alaala nila sa Zambales, ang pag-igib ng tubig, ang pagmamano, ang pagtulog sa banig, ay tila isang panaginip na binura ng malakas na ulan. Mabilis na pumasok ang doktor at sinuri si Van Rick. Retrograde amnesia, paliwanag ng doktor kay Maria sa labas ng silid. Ang trauma sa kanyang ulo ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga kamay kailan lamang na alaala. Ang huling natatandaan niya ay ang buhay niya sa Madrid bago siya pumunta rito sa Pilipinas. Para sa kanya, ikaw ay isang estranghero. Sa gitna ng pighati ni Maria, ang tunog ng mabilis na paglalakad sa hallway ay muling narinig. Si Don Victor ay nagbabalik, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, na tila isang buwitreng nakakita ng bagong biktima. Narinig niya ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Si Maria, tadhana na ang nagsasabi, pangungutya ni Don Victor habang nakatayo sa tapat ng pintuan. He doesn't even know you. For him, you are just another servant. Bakit mo pa ipaglalaban ang isang lalaking ang tanging naaalala ay ang babaeng halos pumatay sa kanya? Pumasok si Don Victor sa silid at laking gulat ni Maria nang makitang ngumiti si Van Rick sa kanyang ama. Ang amang kinasusuklaman niya bago ang aksidente. Dad, thank God you're here. Tell this girl to leave. She's staring at me like I owe her something. Reklamo ni Van Rick. Ang kanyang boses ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa. Ang huling hibla ng tatag ni Maria. Ang golden moment ay naganap ng dahan-dahang lumapit si Maria sa gilid ng kama ni Van Rick. Sa huling pagkakataon, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Kinuha niya ang maliit na krus na kahoy mula sa ibabaw ng side table. Inilagay niya ito sa ibabaw ng palad ni Van Rick, ngunit bago pa ito mahawakan ng lalaki, ay dahan-dahang inialis ni Van Rick ang kanyang kamay. Tila nandidiri sa simpleng bagay na yon. Ito ang krus ng tatay ko, Van Rick, mahinang sabi ni Maria. Ang kanyang mga luha ay tuyo na sa sobrang sakit. Ibinigay mo ito sa akin para sa proteksyon, pero mukhang ang kailangan mong proteksyon ngayon ay mula sa sarili mong limot. Tumingin si Maria kay Don Victor. Dalhin niyo na siya. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng access sa Swiss account gaya ng ipinangako ko. Pero tandaan niyo ito, Don Victor. Ang alaala ay maaaring burahin ng aksidente. Pero ang dugong dumadaloy sa puso niya ay nakatikim na ng tunay na pag-ibig dito sa Zambales. Darating ang araw na ang puso niya mismo ang hahanap sa akin. Lumabas si Maria ng ospital habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa kabundukan ng Zambales. Ang liwanag ay masakit sa kanyang mga mata, ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa puting gusaling iyon, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaang may kasamang matinding pighati. Bumalik siya sa kanilang bahay, kung saan sinalubong siya ni Aling Rosa at Leo. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Van Rick. Ang silya
kung saan siya naupo. Ang banga na pinuno niya ng tubig. Naupo si Maria sa hagdan, tinitingnan ang malawak na palayan na dati ay pinangarap nilang lakaran ng magkahawak kamay. Isang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa paggaling ni Vanric at ang muling pagbangon ng De Silva Group sa Madrid ay puno sa mga pahayagan. Si Clarice ay nakakulong, ngunit si Vanric ay tila nagsisimula ng bagong buhay, malayo sa putik at hirap ng Pilipinas. Ngunit isang hapon, habang naglalaba si Maria sa ilog, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng puno ng mangga. Isang lalaking naka-Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang cellphone, kundi sa malayo, sa direksyon ng bahay ni Maria. Ang cliffhanger ay narito. Isang malaking sobre ang iniwan sa tapat ng pinto ni Maria. Nang buksan niya ito, hindi pera ang laman, kundi isang tiket pabalik sa Madrid at isang maliit na piraso ng papel. Sa papel ay may nakasulat na isang pangungusap sa wikang Tagalog. Ang wikang pilit na pinag-aralan ni Vanric noong sila ay nasa bukid pa. Bakit amoy tinola ang bawat panaginip ko? Napatigil ang puso ni Maria. Ang piraso ng alaalang yon ay hindi galing sa isip, kundi mula sa isang bahagi ng kaluluwa ni Vanric na hindi kayang burahin ng anumang trauma. Ngunit ang huling tanong ay, ito ba ay isang paanyaya para sa muling pagtatagpo o isa lamang malupit na biro ng tadhana? Ang bawat paghakbang ni Maria sa malalamig na kalsada ng Madrid ay tila paglakad sa ibabaw ng mga alaala na pilit niyang ibinaon sa Zambales. Ang hanging hatid ng taglamig ay humahaplos sa kanyang mukha, tuyo at walang init, malayo sa malambot at maalat na simoy ng dagat sa kanyang bayan. Ngunit bitbit niya sa kanyang dibdib ang maliit na papel na may sulat kamay ni Vanric. Ang mitya ng pag-asang nagdala sa kanya pabalik sa bayang ito na dati ay naging bilangguan ng kanyang puso. Nakatayo siya ngayon sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga De Silva. Ang mga bakal na rehas ay tila mga anino ng mga sundalong nagbabantay sa isang lihim. Sa bawat paghinga niya, lumalabas ang usok mula sa kanyang bibig. Isang paalala kung gaano kalamig ang mundong ito. Ngunit sa loob ng kanyang bag, dala niya ang mga sangkap na hindi mabibili sa kahit saang mamahaling supermarket sa Spain. Mga tuyong dahon ng sili at sariwang luya na mula pa sa kanyang sariling bakuran. Senyorita Maria, anong ginagawa niyo rito? Bulong ng matandang mayordoma na si Rosaura nang makita siya sa pintuan ng kusina. Bawal kayo rito. Kapag nalaman ni Don Victor, hayaan mo akong magluto, Rosaura, kahit isang beses lang. Pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ito lang ang paraan para gisingin ang puso niya. Ang amoy ng ginigising na bawang at luya ay dahan-dahang gumapang sa mga pasilyo ng mansyon. Ang bawat samyo ay tila isang kwento ng pagsasakripisyo na bumabalot sa malamig na marmol at kristal. Sa itaas na bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang marangyang opisina, napatigil si Vanric sa pagpirma ng mga dokumento. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot. Isang pamilyar na amoy ang tumatama sa kanyang alaala. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng ulan, ng putik, at ng isang pares ng mga matang puno ng katapatan. Dahan-dahang tumayo si Vanric, tila hinihila ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila pagbabalik sa isang mundong nakalimutan na niya. Nang makarating siya sa pintuan ng kusina, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, abala sa paghahalo ng isang mangkok na may umuusok na sabaw. Ang liwanag ng hapon ay tumatama sa buhok ng babae, nagbibigay ng isang gintong ningning na tila isang anghel sa gitna ng usok. Maria? Ang boses ni Vanric ay mahina, tila isang tanong na matagal nang naghahanap ng sagot. Lumingon si Maria. Ang golden moment ay naganap nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng tahimik na kusina. Walang salitang lumabas, ngunit ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Maria ay tila nakikipag-unahan
sa tunog ng kumukulong sabaw. Lumapit si Van Rick. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng mesa. Ang amoy na ito ang nasa panaginip ko gabi-gabi. Bulong ni Van Rick, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Bakit mas masakit ang amoy na ito kaysa sa anumang sugat na natamo ko? Dahil ito ang amoy ng pag-ibig na kinalimutan mo, Van Rick. Sagot ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ng asawa. Ngunit ang sandali ng pagbabalik ay biglang pinutol ng isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto. Si Don Victor ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay binalot ng matinding galit. "Get out! Guard! Ilabas ang babaeng ito!" Sigaw ni Don Victor. Ang kanyang baston ay mariing idiniin sa sahig. Van Rick, don't let her manipulate you again with her cheap provincial tricks. Hindi siya aalis, Dad. Ang boses ni Van Rick ay biglang nagkaroon ng talim na hindi narinig ni Maria noon. Naaalala ko na. Naaalala ko na ang lahat. Naaalala ko kung paano mo ako hinayaang mabulok sa kulungang yon para lang sa kumpanya. At naaalala ko kung paano ako iniligtas ng babaeng tinatawag mong cheap. Humarap si Van Rick kay Maria at kinuha ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng asawa ay nagpadaloy ng isang kuryente ng saya sa buong katawan ni Maria. I'm so sorry, Maria. I'm so sorry for forgetting the only thing that ever mattered. Van Rick, you sign those papers now or you will have nothing. Banta ni Don Victor, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Van Rick. I already have everything, Dad. I have Maria. Kinuha ni Van Rick ang mangkok ng tinola at inilapag sa harap ni Don Victor. Tikman niyo ito, Dad. Tikman niyo ang lasa ng katotohanan. Pagkatapos, umalis na kayo sa mansyong ito. This is my house now, and I want my wife to be the only queen here. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng kanilang tagumpay, habang naglalakad si Don Victor palayo, nang may pagkabigo, isang mabilis na tawag mula sa security gate ang natanggap ni Van Rick. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba ang kulay, isang anino ng pangamba ang muling bumalik. What is it? Tanong ni Maria. Muling kinabahan. Si Clarice. Nakatakas siya sa custody habang inililipat sa ibang pasilidad, sabi ni Van Rick. Ang kanyang boses ay puno ng babala. At may nakakita sa kanya rito sa Madrid. Sa tapat mismo ng gate natin, napatingin si Maria sa bintana. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan at dilim ng gabi sa Madrid, isang nag-iisang figura ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang babaeng may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Isang banta na tila hindi pa tapos maningil ng utang. Hindi pa tayo tapos, Maria. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang boses ni Clarice ay tila isang matining na huni ng hanging galing sa impyerno. Binabasag ang katahimikan ng malakas na ulan sa labas ng mansyon sa Madrid. Sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo si Clarice. Ang kanyang dating marangyang anyo ay wala na. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan na wala ng takot sa batas. Hawak niya ang isang piraso ng matalas na bubog mula sa isang basag na bote. Ang gilid nito ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng kidlat. Mabilis na humarang si Van Rick sa harap ni Maria. Ang kanyang malalapad na balikat ay tila isang pader na handang sumalo sa anumang bagsik ng tadhana. Bitawan mo yan, Clarice. Tapos na ang laro mo. You've lost everything because of your own greed. I lost everything because of her. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang daliri ay nakaturo kay Maria nang may matinding puot. She's just a maid. Isang basurang galing sa putikan. How could you choose her over me? Dahil sa putikang sinasabi mo, doon ko nahanap ang tunay na di malinis na puso. Ang boses ni Van Rick ay kalmado, ngunit bawat salita
ay may dalang bigat ng isang pinal na desisyon. Maria didn't take anything from you, Clarice. You threw your life away the moment you decided to hurt the person I love. Sa isang iglap, sumugod si Clarice. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na mabilis na tumatama sa basang semento ay humalo sa ingay ng ulan. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay muling sumabog sa paligid. Ang asul at pulang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding ng mansyon. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng mga sasakyan at ang sigaw ng mga awtoridad ay nanaig sa gabi. Nabitawan ni Clarice ang bubog. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa semento ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Napaluhod siya sa gitna ng ulan, humahagulgol, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan siya. Sa huling pagkakataon, lumingon si Maria sa babaeng naging anino ng kanyang buhay. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na habag para sa isang kaluluwang nilamon ng sariling inggit. Pumasok muli sina Maria at Vanric sa loob ng mansyon. Doon, sa gitna ng marangyang sala, hinarap ni Vanric ang kanyang ama na si Don Victor, na ngayon ay tila isang matandang walang masandigan. "Dad, it's over," sabi ni Vanric. "I'm going back to Zambales. I'm going to build a life where the air is fresh and the hearts are true. You can keep the company, the money, and this cold house. Pero ang kaligayahan ko, hinding-hindi mo na muling mahahawakan." Isang buwan ang lumipas. Ang init ng araw sa Zambales ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanilang pagbabalik. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga batang naglalaro sa dalampasigan ay nagbigay ng bagong buhay sa puso ni Maria. Sa tapat ng kanilang maliit na bahay na ngayon ay maayos na at puno ng mga bulaklak, nagaganap ang isang masayang pagtitipon. Ang golden moment ay naganap sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan unang nagsalok ng tubig si Vanric. Nakasuot siya ng isang malinis na barong Tagalog, habang si Maria ay lalong gumanda sa kanyang simpleng puting bestido na yari sa pinya. Walang mga mamahaling hiyas, tanging ang maliit na krus na kahoy sa kanyang leeg ang kumikinang. Lumuhod si Vanric sa harap ni Maria, hindi dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil sa dikta ng kanyang puso. Kinuha niya ang kamay ni Maria. Ang mga palad na dati ay puno ng paltos dahil sa trabaho at dahan-dahang hinagkan ang bawat daliri nito. "Maria, sa harap ng iyong ina, ng iyong kapatid at ng buong Zambales, hihilingin ko ang iyong habambuhay." Ang boses ni Vanric ay nanginginig sa sobrang emosyon. "Hindi kita maipapangako ng isang palasyo sa Madrid dahil ang puso ko ay nahanap na ang tunay na tahanan sa piling mo. Will you marry me? Not as my maid, but as the queen of my life?" Ang mga luha ni Maria ay malayang umagos, ngunit ito ay mga luha ng wagas na kaligayahan. "Oo, Vanric, kahit sa ang dulo ng mundo, basta't ikaw ang kasama ko." Ang tunog ng palakpakan ng mga kapitbahay at ang masayang sigaw ni Leo ay umaling-aungaw sa buong baryo. Ang bawat puso ay tila nakikigalak sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at bagyo bago tuluyang nagningning. Ang huling imahe ay ang dalawa na naglalakad sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng panghahamak ay natunaw na sa bawat hampas ng alon sa pampang. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng sapa sa paanan ng bundok ng Zambales. Ang bawat araw ay hindi na binubuo ng takot o pagmamadali, kundi ng mga simpleng sandali na puno ng kahulugan. Ang mansyon sa Madrid ay nananatili pa rin bilang isang alaala. Ngunit ang tunay na buhay ni Maria at Vanric ay nakaugat na sa lupang dinilig ng kanilang mga luha at pagsisikap. Sa dalampasigan, ang tunog ng masayang pagtawa ng 2 batang lalaki, sina Vanric Jr. at Victor, ay humahalo sa banayad na paghampas ng alon sa pampang.
Ang kambal ay tila mga buhay na imahe ng pagsasama ng dalawang magkaibang mundo. May mga mata silang kasing talim ng kay Van Ryck, ngunit may mga ngiting kasing tamis at kasing amo ng kay Maria. Ang tunog ng kanilang maliliit na paa na tumatama sa basang buhangin ay ang pinakamagandang musika na naririnig ni Maria sa bawat hapon. Nakatayo si Maria sa balkonahe ng kanilang bahay, na ngayon ay isa ring center para sa mga kababaihang nagnanais mag-aral at magkaroon ng sariling kabuhayan. Hindi na siya ang luma at takot na Maria. Ang kanyang tindig ay puno na ng kumpiyansa. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa init ng araw, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, mahal, bulong ni Van Ryck habang dahan-dahang yumayakap mula sa likuran ni Maria. Ipinatong ni Van Ryck ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay hindi sanay sa hirap, ay mayroon na ngayong mga kalyo mula sa pag-aalaga ng kanilang malawak na taniman ng mangga. Ang golden moment ay naganap ng magkaniig ang kanilang mga paningin habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Isang haplos sa pisngi, isang mahigpit na hawak sa kamay, mga kilos na nagsasabing sapat na ang lahat ng mayroon sila. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Van Ryck, sagot ni Maria sa wikang Tagalog, na ngayon ay matatas na ring nauunawaan ng kanyang asawa. Mula sa Madrid hanggang dito, tila isang mahabang panaginip. It's not a dream, Maria. This is our reality, sabi ni Van Ryck sa Taglish na paraan. I realize na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangkong account na itinatago natin sa Switzerland, kundi nasa bawat hapagkainan na kasama natin sina nanay at ang mga bata. I've never been this happy, even when I had millions. Sa loob ng bahay, masayang naghahanda ng hapunan si Aling Rosa habang tinutulungan ni Leo na ngayon ay nag-aaral na sa kolehiyo. Ang amoy ng masarap na tinola, ang ulam na naging tulay ng kanilang muling pagtatagpo, ay muling bumabalot sa buong kabahayan. Ang bawat samyo nito ay paalala na ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling ng kahit na pinakamalalim na sugat. Bago sila pumasok sa loob, tumingin si Maria sa direksyon ng sementeryo sa dulo ng baryo. Alam niyang nakangiti ang kanyang ama mula sa langit. Nakikita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ang kapatawaran ay tuluyan na ring nakamit. Kahit si Don Victor, na nananatili sa Spain, ay dahan-dahan nang nagpapadala ng mga liham at regalo para sa kanyang mga apo. Isang hudyat na ang matigas na puso ay dahan-dahan na ring pinalalambot ng distansya at pangungulila. Ang huling sulyap ni Maria sa payapang dagat ay tila isang pangako. Ang buhay ay maaaring maging malupit, ang tadhana ay maaaring maging mapaglaro, ngunit hanggat may isang pusong handang magtiis at magmahal ng tapat, palaging may umagang darating na puno ng pag-asa. Ang dating muchacha ay isa na ngayong reyna, hindi ng isang kaharian, kundi ng isang tahanang binuo ng wagas na pag-ibig.